Tanong po ni Christopher, Bossing, paano mo makokontrol ang sobrang pag-greedy? Ang tawag ko, memento mori. Memento mori. Remember that you must die. Pag iniisip mo laging mamamatay ka, titigilan mo, greed. Titigilan mo. Dali lang, sandali lang ha, sandali lang. Naka-live tayo eh. Sorry. Nakalive na ako sa Good night, brother. Bye-bye. Memento mori. Remember that you must die. Pag iniisip mo araw-araw na isang araw, all the parties will come to an end. And all the money will go to waste. Kasi hindi na mapupunta sa iyo yan eh. Tapos mapupunta yan sa mga anak mo eh. Tapos mapupunta yan sa mga apo mo eh. Tapos eventually, paglipas ng 2, 3, 4, 5 henerasyon, lahat ng pinaghirapan mo dito, hindi na sa iyo yan. Hindi na rin sa mga anak mo yan. Pupunta na yan sa iba. Sa kahit kaninong iba. Kasi mismong statistics ang nagsasabi, 85% ng halos lahat ng milyonaryo sa buong mundo, somewhere close to 85% ng halos lahat ng milyonaryo sa buong mundo, first generation. Ikaw yung gumawa ng sarili mong kayamanan, pinasa mo ngayon sa anak mo, pagdating sa apo mo, mahirap na apo mo. Kasi yun din yung statistics, somewhere close to 80% din, ng first generation wealth, pagdating sa pangatlong generation, nauubos na. Yun ang statistics nun eh. In 100 years from now, you will no longer, your apo, will no longer live in your house. Hindi na ikaw may-ari ng bahay mo. Hindi na ikaw may-ari ng kotse mo. Hindi na rin ikaw may-ari ng pera mo. At mas malamang sa malamang, pinag-aagaw-agawan niya ng kung sino man down the line. Ang worst niya, naibenta na, tapos pinag-agaw-agawan nila yung pera, tapos dahil wala silang disiplina, kasi hindi natutunan, galing sa'yo yung disiplina na meron ka, nung nakagawa ka ng malaking pera, lahat yan, nabenta na, pinag-agaw-agawan nila yung mga pera, tapos wala na. Iisipin mo lang yung konsepto na yun, you will not be greedy. You will not be greedy. Because when you start thinking that you will die, you will start thinking of the afterlife. Hindi nyo ba naisip kung bakit, alam mo, hindi nyo ba naisip yung terracotta, terracotta guards ba ang tawag doon? Yung sa China. Merong isang dynasty sa China na yung pamilya na yon naglagay ng mga sundalo sa ilalim ng lupa na kasama nung parang hari nila, nung ruler nila, para magbantay daw sa kanya sa kabilang buhay. At ganun din yung mga Egyptian Empire, yung mga Egyptian pharaohs, at ganun din yung iba't iba pang mga matitikas at malalaking mga gobyerno in the past. Yung mga kaharian in the past. Consider na ultimo mga hari, ultimong mga presidente naghahanda para sa kabilang